Sir, hingi naman po ng mga pwedeng side hustles using ChatGPT. Yung pang-beginner friendly lang. Kada-download ko lang po kasi how to make income using AI. Para sa akin kasi, AI is a tool. It helps you to do tasks faster. So, ano yung mga side hustles na pwede mong gamitin yung ChatGPT? Maganda yung ChatGPT, number 1, for creation. Which means, you need to have basic knowledge of how to create something. Isang example is social media management. Meron akong kakilala na ang ginagawa niya, siya yung nag-handle ng Facebook pages ng mga restaurants. So meron siyang 3 restaurants na hawak. So, siya yung nag-iisip ko ano ba yung ipopost sa mga social media accounts. Ginagawa niya na dati yon, alam niya na, pero kapag nagbi-brainstorm siya na ano ba yung mga type of content na pwede kong i-post, dati nagre-research siya online kung ano ba yung mga uso, ano ba yung trending, ano yung mga formats. Pero ngayon, ginagamit niya si ChatGPT para mag-brainstorm. Tinatanong niya si ChatGPT, tapos nagpapatulong na rin siya sa format or layout, etc. So, nabawasan yung oras niya sa pag-research, pag-brainstorm, pag-analyze. Pero, hindi siya copy-paste. So, na-generate si ChatGPT ng content ideas, i-refine pa niya yon, ipapolish niya yon, tapos yun yung i-execute niya. So, side hustle siya as a social media manager, pero ginamit lang niya si ChatGPT as a tool to save time. The same way with freelance writer that I know, virtual assistant siya sa isang real estate company, at ang major task niya dun sa real estate company is to create the blog post dun sa website. So, ginamit niya si ChatGPT para mag-brainstorm again ng mga article topics about real estate. Tapos, si ChatGPT na rin yung pinagsulat niya nung initial draft. Ayaw niyang i-copy-paste yung isusulat ni ChatGPT kasi kulang sa charm. Ang sabi niya sa akin, parang mararamdaman mo pag binasa mo yung article na parang AI yung nagsulat nito. So, walang personal touch, tapos walang voice, and kulang sa branding. So, kukunin niya yung article na sinulat ni ChatGPT, i-refine pa niya yon. Sabi niya nga, doon sa sinulat ni ChatGPT, siguro mga 50% of it, i-reword ko, i-rephrase ko para mas maramdaman nung nagbabasa yung branding nung company. So, ganun yung ginagawa niya. Siguro sa isang article, it will take him 2 to 3 days to finish that. Pero with ChatGPT, 1 day, tapos niya na yung article. So, nakatulong siya sa trabaho niya. And again, if you're going to be a freelance writer, then that can be helpful. ChatGPT can be helpful in your side hustle. Ngayon, since ChatGPT is mostly text-based, so yung mga side hustle na pwede mong pasukin is mga text-based din. You can be a copywriter, yung pwedeng ad manager, or yung gumagawa ng ads sa social media. So that's the copywriter. Some people that I know, they use ChatGPT for research. So personally, I use it to write scripts. So as a content creator, I would feed ChatGPT ng topic, tapos siya yung magkikreate ng outline, and then I use the outline as guide to write the content, tapos pinapa-refine ko na lang sa kanya. So hindi ka makakahanap ng side hustle through ChatGPT. Dapat meron ka ng existing na side hustle, and then iisipin mo kung paano mo magagamit si ChatGPT as tool to save time and to be more efficient. So, yun yung take ko dito, Elsen. So, I hope ay nakatulong ako. So, ngayon, ano bang side hustle mo, Elsen? Yung cosplay, siguro, no? Siguro you can use ChatGPT for research. You can ask it, what do you see as the current trends when it comes to the cosplay community? Diba? So, pwedeng ganon. Or give me
costume or cosplay ideas to try, etc. So, yun yung mga pwede mong gawin with ChatGPT. Isipin mo na lang isa siyang kaibigan na pwede mong maka-brainstorm or makausap. Hindi mo gagamitin yung kaibigan mo na ikaw yung magtrabaho. Hindi. Ang galit mo kay AI or kay ChatGPT is, may trabaho ako, tulungan mo ako. So, which assumes that you can actually do the work in the first place without AI.